isang tindera ng prutas. Sa Mathura, may isang nagtitinda ng prutas na nakarinig mula sa mga mandalakbay tungkol sa isang napakaganda at kaakit-akit na bata na nagngangalang Krishna, ang anak ni Nanda Maharaj at Yasoda, na naninirahan sa Gokul. Dahil sa matinding pananabik na makita siya, nagdala siya ng prutas sa kanyang basket at nagtungo sa tahanan ni Nanda Maharaj. Habang naglalakad siya ay sumisigaw, "O palalo, palalo, kumuha ng prutas, kumuha ng prutas," gaya ng kanyang nakasanayang gawin habang nagbebenta sa Mathura at Brindaban. Subalit hindi pa niya kailanman nakita si Krishna dahil palagi itong natutulog, naglalaro o nasa kandungan ng kanyang ina. Isang araw, nagpasya siyang hindi siya uuwi hanggat hindi niya nakikita si Krishna na nangangakong gawin o mamatay, do or die. Dahil sa matinding pananabik, nagsimula siyang sumigaw, "Govindalo! Govindalo! Kumuha ng prutas, Govinda! Damodar lo! Kumuha ka, Damodar! Madaba lo! Kumuha ka, Madaba! Govinda! Damodar! Madaba!" Ang kanyang tawag ay paulit-ulit at naging isang anyo ng Nama Sankirtan o paulit-ulit na pagsambit ng mga pangalan ng Diyos, ang pinakamadaling paraan upang makita si Krishna. Mula umaga hanggang tanghali, hinahanap niya si Krishna. Nang siya ay napagod at nanghina, naupo siya sa may pintuan nila Nanda Maharaj. Sa oras na iyon, lumabas si Krishna na may suot lamang na gintong mga maliliit na kampanilyang tumutugtog sa kanyang baywang. May dala siyang ilang butil ng palay sa kanyang maliliit na kamay. Ngunit unti-unting nahuhulog ang mga ito habang siya ay lumalapit sa tindera. Sa labis na pagkagiliw kay Krishna, tinignan niya ang matatamis na prutas at hiniling sa bata na umupo sa kanyang kandungan at tawaging siyang inay, kapalit ng prutas. Bagamat may pag-aalinlangan, ginawa ni Krishna ang hiling ng tindera at tumanggap ng mga prutas. Masaya niyang dinala ang mga ito sa kanyang inang si Yasoda, na nagsimulang ipamahagi ang mga ito sa ibang gopis. Sa kabila ng maraming naipamahagi, hindi maubos ang mga prutas. Ito ay naging walang hanggan. Ang tindera, na lubos na naapektuhan ni Krishna, ay tila nawala sa sarili at nabalot sa malalim na pagninilay. Naramdaman niyang ninakaw ni Krishna ang kanyang puso. Pagkatapos ng ilang sandali, ay bumalik siya sa Mathura na may mabigat na basket. Nang suriin niya ito, natuklasan niyang ito ay puno ng dayamante at alahas. Gayunpaman, itinapon niya ang lahat ng ito sa ilog Yamuna sapagkat hindi na niya ito kailangan. Wala na siyang pagnanasa sa makamundong kayamanan at siya ay tuluyang lumubog sa malalim na espiritual na kalagayan. Sa huli, natamo niya ang isang lugar sa Goloka, Brindaban upang maglingkod kay Krishna magpakailanman. Haribol!